Uuwi din yun. Ito na ang araw na kinakatakutan ko, Mars. Ang malaman ni Lira ang totoo. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko para mapatawad niya ako? Di ko alam eh. Pero maniwala ka. Maintindihan niya din ang lahat. Ang ayaw ko lang naman yung kamuhian niya ako. Ang ayaw ko ay yung habang buhay niyang iisipin na mali ang ginawa ko. Mars, alam mo, ang ayaw ko lang naman yung tuluyan siyang mawala sa akin. Gusto ko lang naman siyang mabuhay. Tama na. Nang. High blood lang talaga siya. Dala siguro ng init. Isama na rin natin yung stress na dinaranas na. She'll be okay. She needs to rest. Ganun ba? Ako, maraming salamat, Dok, ha. Pasensya ka na. Naabala kita. Baka kailangan ka na sa ospital. Wala yun, Leo. Mamaya pa naman duty ko eh. Halika, palamig na muna tayo. Sige. Mami, pasensya ka na. Hindi ko naman gagawin yun kung binigyan mo ako ng atensyon eh. Yun lang naman hinihingi ko kahit dati pa eh. Kahit konting pagmamahal lang. Pero wala kang tinira sa akin. Lahat binigay mo kay Angeline. Gusto ko lang naman maramdaman ko na mahal mo din ako eh. Kasi ikaw mahal na mahal kita. So, Diyos ko, ito na po ba ang parusa ninyo sa kasalanan ko? Napawalang sala ako, pero ang kapalit doon ang galit ng anak ko. Diyos ko, tatanggapin ko po ang lahat. Huwag lang akong talikuran ni Lira. Kahit kasuklaman ako ng buong mundo, huwag lang ang anak ko. Siya po ang buhay ko. At dahil sa kanya, kaya ko nagawa ang pagkakamaling yon. Panginoon, tulungan niyo po siyang maunawaan ng lahat. Kayo na lang po ang makakatulong sa akin. Vanessa, pwede ba tayong mag-usap?
Ano ba talaga yung nangyari sa inyo ng mami mo? Hindi ko maintindihan yan. Yung sinasabi mong wala kang ginawa. Dito na ako, Daddy. Nakita ko na sa kasaan si Angeline. Nakita ko, pinatagal siya ni Aling Zenny dun sa kotse niya. Wala ko nagawa. Sorry. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi to? Hindi ko alam. Ibig mo sabihin, nandun ka sa pinangyarihan, pero wala ka man lang ginawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.